Si Rudolph ay palaging nasa laro, hawak ang controller at sobrang tutok sa game na Pangea. Pero bigla na lang siyang natapon mismo sa loob ng mundo ng laro. Pagmulat niya, nasa isang bagong mundo na siya at mas masama pa, isang alipin ang naging buhay niya. Ang una niyang misyon ay diretsong nagdala sa kanya. Ang kailangan lang niya ay mabuhay, pero halos imposible iyon. Gusto siyang alisin sa landas ng Snake Princess at lahat ng alipin ay sumusunod lang sa utos. May isang Desert Queen na nagutos sa Snake Princess at sinabi ni Rudolph na kaya niyang basagin ang sumpa nito. Kahit sobrang imposible ng sitwasyon, nagawa pa rin ng Reyna. Gumamit naman si Rudolph ng sarili niyang mga espesyal na galaw at tinalo ang lahat ng sundalo ng Snake Princess. Dumating ang opisyal at doon na talaga kumilos ang Snake Princess. Nagpakita siya mismo para tapusin si Rudolph. Alam ni Rudolph na wala siyang laban sa kanya, kaya nagbato siya ng huling alok. Tutulungan niya ang Reyna, umaasang papayag ito. Kailangan niyang alisin ang sumpa at mailabas ang Reyna sa disyerto. Sa hindi inaasahan, nakatulong pa pala ang mga panahong naging alipin ang Reyna. Umubra ang sugal na ginawa ni Rudolph. Natapos niya ang survival mission at nagawa ang lahat. Hindi niya inaasahan, pero nabuksan niya ang lock. Pindutin lang ang logout button para makabalik sa totoong buhay. Pinindot niya ang button at nagsimulang bumalik. Pero pagbalik niya, wasak ang mga gusali dahil sa mga halimaw. Lumabas ang mga nilalang ng Pangea sa tunay na mundo at parang naghalo na ang game world at real life. Sinisira ang lahat at nagdadala ng malaking problema sa mga tao. Hindi ito nakita ni Rudolph na darating. Naabutan siya ng walang laban. At ang pamagat ng kwento, starting with 13 hidden traits. The series opens in a desolate wasteland, walang buhay, puro abo at sigaw ng digmaan. Sa gitna ng bangi ng kaguluhan, nagbabanggaan ang dalawang hukbo, at sa panig ng isa ay may nakatatakot na halimaw, isang dambuhalang hydra na parang halimaw mula sa impyerno. Isang sundalo ang sumugod at walang awa niyang sinaksak ang kalaban sa leeg. Tinangkap ang magsalita ng lalaki, pero puro dugo lang ang umagos sa kanyang bibig bago siya bumagsak. Hinugot ng mandirigma ang kanyang talam at sa isang iglap, ang mga natitirang sundalo ay napaatras, takot na takot sa presensya niya. Pero bigla siyang nayanig, nangangatog ang tuhod niya, at inakala nilang pagod na siya. Kaya sabay-sabay silang sumugod. Tumingala siya, ramdam na parang sasabog ang puso niya, bawat paghinga niya ay parang may kutsilyong kumikis sa ngalangala. Hindi na rin niya alam kung ang tumutulo sa kanya ay dugo o pawis, iisa lang ang malinaw, totoo ang sakit, totoo ang dugo, totoo ang digmaan na to. Hinawakan niyang mahigpit ang espada, at biglang lumutang sa ere ang mga status windows, sunod-sunod na nag-activate ang mga tagong kakayahan niya, mga trait na hindi niya alam na mayroon siya. Napapaligiran siya ng mga kalaban na nag-aakalang madaling tapusin ang isang taong pagod na, pero sumigaw siya, buo ang loob, na ito ang realidad, hindi laro. Doon naputol ang eksena, bumalik ang kwento sa isang masikip at magulong kwarto na parang kahawig ng streamer na si lalaking yon, na ngayoy duguan sa gitna ng digmaan, ay dating nakaupo lang sa harap ng kanyang PC, nag-game over, ang screen at napabuntong hininga siya, inis na inis sa larong nilalaro niya. Ang buhay niya noon ay walang direksyon. Habang ang lahat ay abala sa trabaho, siya ay nakakulong sa kwarto, puro laro mula umaga hanggang gabi, 5 taon na siyang ganito, kahit bago pa man siya mag-resign sa trabaho ilang buwan lang ang nakalipas. At ang tanging larong nilalaro niya ng 5 taon ay ang Pangea, isang game na minsan ay sumikat dahil sa pangakong, clear the game and we will grant you one dream. Isang pain na napaka-imposibleng paniwalaan, pero maraming naloko, maraming nag-try, lahat pumalpak. Lumipas ang 5 taon at walang kahit isang player na nakalapit sa pag-clear nito. Unti-unting naglaho ang mga manlalaro, hanggang sa punto na kapag hindi siya nakalogin, ang bilang ng online players ay 0. Kung totoong buhay daw ito, maaaring may patuloy na magsusumikap, pero hindi sa Pangea. Ang larong ito ay kilabot sa sobrang hirap, mga boss fight na parang imposible talunin. Mga kasama mong bigla kang tatraydorin, mga NPC na may pangalan pa, at sila mismo ang manghahunt sa'yo kapag nagka-bounty ka. Kapag tinarget ka nila, tapos ka, pinakamasahol pa, permadeath ang laro, pag namatay ka, kahit isang beses lang, barado lahat. Isang larong parang itinayo para hindi kailanman matapos, sa sobrang hirap nito, parang may kung sinong sinasadya talagang pigilan ang sinumang player na magtagumpay. May karakter siyang binuo na may 8 natatanging kagamitan mula sa 15 umiiral sa buong laro, isang bagay na pinagpaguran niya ng 5 taon, ngunit naglaho ang lahat sa isang iglap, namatay ang kanyang karakter, at ipinaalam ng laro na ito'y nabura na. Kasunod nito, isang nakakagulat na mensahe ang lumitaw, nakatanggap siya ng 1.6 milyon na soul points.
Hindi siya makapaniwala, ang daan-daang karakter na nawala niya noon ay halos umabot lamang sa 80,000 kapag pinagsama-sama, malinaw na napakalaki ng halaga ng mga unique items na dala ng huli niyang karakter. Sa larong yun, ang soul point system ay walang pasintabi, bawat karakter na namamatay ay nagbibigay ng katumbas nitong puntos, na maaaring ilaan muli sa pagbuo ng panibagong karakter. Kapag mas maraming soul points ang inilalagay sa isang talento, mas maamo at madaling ayusin ang paglago nito. Minsan ay gumawa siya ng isang swordsman na may 10,000 soul points, at kalaunan ay nagkamit ito ng titulong Grandmaster of Swordsmanship bago rin tuluyang namatay. 10,000 ang pinakamataas na maaaring ilaan sa bawat talento. At ngayon, kaya na niyang punuin ang lahat ng talento. Kung dati ito, natural na pipiliin niya ang talentong pangmahika para sa mas ligtas na pag-usad, ngunit matagal na niyang tinanggap na hinding-hindi niya matatapos ang larong ito, kaya ang karakter na bubuuin niya ngayon ang magiging huli, isang pagkakataong malasa pang laro ng buo bago niya ito ay uninstall magpakailanman. Habang nakahanda na siyang pindutin ang button, sumingit ang isang alaala. Isang babaeng humihingi ng tawad, malungkot, pagod, at puno ng pagkadismaya. 3 buwan na ang nakalilipas nang matapos ang kanilang 5 taong relasyon, sinabi ng babae na hindi niya kayang ipagpatuloy ang pakikipagrelasyon sa isang taong walang malinaw na hinaharap, nasa edad na siya na dapat iniisip ang pag-aasawa, ang mga kaibigan niya ay ikinakasal na sa matagumpay at maunlad na mga lalaki, samantalang siya ay nakakulong sa kanyang silid, unti-unting kinakain ng isang walang saysay na bisyo. Wala siyang naisagot noon, dahil tama ang babae, pinili niyang kalimutan ang alaala at pinindot ang random. Sobra na ang kahabag-habag na bersyon ng sarili niya. Agad niyang ibinuhos ang milyon niyang soul points, ginulo at inayos ang bawat talento, bawat katangian, hanggang sa maging imposibleng mataas ang mga numero sa screen. At doon lumitaw ang isang bagay na hinding-hindi pa niya nakita. Activated Hidden Piece, napatigil siya, 5 taon niyang nilaro ang Pangea, ngunit kailanman ay hindi ito nagbigay ng anumang pagbati, paanyaya, o sikreto, bago pa niya lubos na maunawaan. May kakaibang pakiramdam ang bumalat sa kanya, sa una ay banayad, ngunit mabilis na naging marahas. Bumilis ang tibok ng puso niya, may tinig na sumisigaw sa loob ng kanyang isipan, nagsusumpa sa isang masamang Diyos, at nananalangin na lahat ng mundong nilikha niya ay magliyab at maglaho sa abo. Ramaga sa ang sakit sa ulo niya, tumagilid ang kanyang paningin, at bago pa siya makabangon, bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Nagbago ang kulay ng screen, mula asol, naging matinding pula. Umiikot na parang sumpang bumabalot sa dasal. Mas maliwanag kaysa liwanag, mas madilim kaysa kadiliman. Paglikha at pagwasak na magkasamang umiikot, naway matagpuan mo ang kaligayahan sa Pangea. Pagdilat niya, wala na siya sa kanyang kwarto, isang hampas ng latigo ang unang tumama sa kanyang likod. May lalaking nakatayo sa harapan niya, tinatawag siyang walang kwentang alipin, at inuutos na tumayo siya agad, at habang pilit siyang bumabangon, nagbanta ang lalaki na kung madadapa siyang muli, ipapakain siya sa High Dragon. Doon na pagtanto ni Hyunmong, nasa loob na siya ng laro. Nabagabag si Hyunmong habang pinagmamasdan ang paligid. Hindi lamang siya ang alipin doon, marami silang nakalinya, pagod, marurungis, at nanginginig sa takot, habang hindi siya makapaniwala sa nakikita, lalo pang lumamig ang dugo niya nang mapansin ang dambuhalang Hydra sa di kalayuan, napahawak siya sa sarili niyang kamay, nanginginig ito, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa purong takot, muli siyang hinampes ng latigo ng tagapagbantay, nagalit na inutusan siyang bumalik sa hanay kung ayaw niyang mamatay. Gulo pa rin ang isip ni Hyunmong, ngunit sumunod siya, hinayaan ang katawan na gumalaw kahit nakalutang ang kanyang isipan, ang High Dragon, ang Hydra, ang tanawin, lahat ay pamilyar, ito ang mundo ng Pangea. Doon siya bumulong sa isip niya, status window, at sa gulat niya, bumukas nga. Lahat ng stats niya ay 12. Lampas sa normal na limitasyon na 1 hanggang 10, dala rin niya ang napakaraming hidden talents at traits, 13 sa kabuuan, habang masusing pinagmamasdan niya ang window, unti-unting lumubog ang katotohanan, nasa loob talaga siya ng laro. Nagumpisang umalag ang lupa, tinignan niya ang unahan, at nakita ang isa sa mga tagapagbantay na nangingitim ang mukha sa takot, sa kabilang panig ng disyerto ay isang napakalaking hukbo, ang Army of the Desert Queen, lumalabag sa kasunduang pangkapayapaan at papalapit ng walang babala, sa likuran nito, nakasakay ang reyna sa isa pang Hydra, ang babaeng kilala sa bansag na Snake Princess, isang pangalang tiyak na narinig na niya noon. Lumabas mula sa harapan niya ang isang bagong prompt, main quest generated. Ang layunin, makaligtas, walang iba, at nakasaad pa roon, kapag namatay siya sa mundong ito, mamamatay din ang kanyang totoong katawan. Bumilis ang tibok ng puso niya, sa di kalayuan, umarangkada ang unang palaso ng kaaway, isang ulap ng kamatayan, sa isang iglap,
Tumago sa mga palaso at pinatay ang lahat ng aliping nakapaligid sa kanya, pati ang ilang tagapagbantay. Isa sa mga palaso ang tumama sa kanyang pisngi, lumalabas ang bahagyang dugo, doon tuluyang tumama sa kanya ang realidad. Sa mismong saglit na yon, nagliyab ang isang hidden trait. Heart of the Iron-Blooded Monarch, isang katangiang lumilitaw lamang kapag lahat ng physical talents ay nakamax. Pinipigil nito ang labis na pagkapagod, binabawasan ang panganib ng biglang pag-atake, at hinahasa ang pag-intindi sa sitwasyon. Napatingin si Hyunmong sa lupa, at nakita niya ang espada ng isang patay na slave trader. Kasama ang mga susi, alam niyang kung tatayo lang siya roon, mamamatay siya agad, kailangan niyang mabuhay. Kaya mabilis niyang kinuha ang susi at pilit na tinanggal ang kanyang mga posas. Ngunit bago siya makawala ng tuluyan, may tumalon mula sa likuran, isang lalaki, dala ang patalim, handang sumaksak. Inunat ni Hyunmong ang kanyang kamay, hinawakan mismo ang talam. Sa sandaling yun, may matinding liwanag na sumiklab mula roon, parang kumikislap na enerhiya. Bumunot siya, at sa isang iglap, tinaga niya ang kalaban, isang mabilis na pag-atake na dumaan sa katawan nito. Pinuputol ang laman na parabang walang kahirap-hirap. Nag-activate ang isa pang hidden trait, Weapon Master, at kasunod nito, ramaga sa mula sa katawan niya ang isang bugso ng asul na aura, parang nagising ng isang mandirigmang matagal nang natutulog sa loob ng walang kwentang gamer na minsang siya. Sumugod ang mas maraming kalalakihan kay Hyunmong, isa sa kanila ang tumutok ng sibat sa kanyang ulo, ngunit mabilis niya itong iniiwasan at sa iisang pag-ikot ng espada ay naputol niya ang dulo ng sibat at napatay pa ang sumalakay. Habang lumilipad ang sibat, iniabot niya ang kamay at nasalo ito, na parabang matagal na niyang gamitang sandata, kahit ngayon niya lang ito nahawakan, ibinato niya yun at tumama sa isa pang kawal. Kasunod ay isang lalaking may hawak na palakol na humiyaw bago umatake. Umusag si Hyunmong paatras, umiwas, at sinabi sa sarili na nakikita rin niya ang bawat direksyon na tatahakin ng mga sandata. Inilapat niya ang espada sa ilalim ng bagsak ng palakol, ginabayan ito palayo sa kanya, at napakadali niyang naipihit ang atake. Isang asul na linya ang tila gumabay sa kanya patungo sa puwang ng kalaban, kaya mabilis siyang sumugod at sinaksak ang lalaki diretso sa puso, kinuha niya ang palakol, tinaas ito, at bago pa makasigaw ang kawal ay nalagutan na ito ng hininga. Hingal at pawis si Hyunmong habang hawak ang espada at palakol, ngunit lalo pang dumarami ang pumapalibot sa kanya. Tinawag nila siyang halimaw, dahil inaakala nilang ang buong ekspedisyon ay mahina at sugatan. Biglang umilo ang isa pang nakatagong katangian sa loob niya, Masterful Hands. Bumilis ang pag-angat ng galing niya sa espada at sibat, umabot agad sa antas 6. Nagulat siya dahil 10 ang pinakamataas, at ang antas 6 ay nangangahulugang kayanan niyang gumamit ng sandata tulad ng isang tanyag na kabalyero. Alam niyang ang lakas na ito ay galing sa mga nakatagong katangian, kung wala ang mga yon, matagal na sana siyang natamba, pero kahit ganoon, hindi yun sapat laban sa 500 sundalo na nakapaligid ngayon. Hindi niya alam kung paano siya mabubuhay. Para sa kanya, kalokohan ang misyong ito. Nagbalik ang kwento sa nakaraan, lumuhad ang Snake Princess sa harap ng isang babaeng nakaupo sa trono. Sinabi ng reyna na ang pagkabigo ng ekspedisyon sa mundo ng demonyo ay maaaring ibintang sa kanilang lungsod, ang Faisalmir, dahil hindi sila sumali, kailangan nilang itago ang katotohanan yun, kaya iniutos niya sa Snake Princess na pumunta sa Coltsman Desert at pagpapatay ng lahat ng natirang kasapi ng ekspedisyon, buraing lahat ng ebidensyang magdudugtong sa kanila sa kabiguan. Kapag nagtagumpay, pangako ng reyna, aalisin niya ang sumpang bumabalot sa Snake Princess, dahil dito, at sa kabila ng galit at pagkadismaya, tinanggap ng prinsesa ang utos. Sa dulo, nang tanungin siya ng isa sa kanyang tauhan kung tapos na ang paggalaw, humarap siya sa direksyon ni Hyunmong, ang huling natitirang sagabal. Habang iniulat ng tauhan ng Snake Princess na may isa pang alipin na pilit pang nabubuhay, bahagyang nagpakita ng interes ang prinsesa. Samantala, bumalik ang eksena kay Hyunmong, nakahandusay na ang napakaraming bangkay sa paligid, at siya lang ang nananatiling nakatayo at hindi man lang nagalusan. Humihingal siya, ngunit biglang umangat ang antas niya sa level 2, kaya agad na napuno ang kalusugan at mana niya, pati ang pagod ay naglaho, muling lumakas ang kanyang katawan, na ikinabahala ng mga sundalo. Inutusan sila ng Snake Princess na tumabi, at nagulat ang lahat sa kanyang pagdating. Para kay Hyunmong, matagal niya itong hinihintay. Dito nalaman na Isabella Vandershen ang tunay na pangalan ng prinsesa, isang level 8 na mandirigma na hindi makaalis sa disyerto dahil sa sumpa ng Desert Queen. Hindi niya mabasa ang iba pa nitong impormasyon dahil masyado siyang mababa ang antas. Alam niyang imposibleng manalo laban sa isang level 8, sa mundong yun, level 7 pataas ay naghihiwalay na ang tunay na lakas. At halos walang sino mang kayang bawiin ang agwat ng antas, ang isang level 8 ay maituturing ng kasing lakas ng mga pinuno ng pinakamalalakas na organisasyon. Para sa kanya,
isang malaking sakuna ang makaharap ito. Ngunit napansin niyang hindi makaalis si Isabela mula sa disyerto dahil sa sumpa, at dito may biglang ideyang pumasok sa isip niya. Mula sa kanyang hydra, bumaba ang prinsesa at lumapit, sabik na tapusin ang buhay niya dahil nasiyahan daw siya sa palabas, hinugot na niya ang kanyang mga sandata. Ngunit si Hyunmong ay may naiibang plano, naalala niya kung bakit niya nilaro ang mundong ito, isang laro na kilala sa pagiging halos imposibleng tapusin, dahil kahit ganoon, hahanap siya palagi ng paraan para makalusot, isa siyang manlalarong sanay sa hirap, at alam niya kung paano laruin ang sitwasyong ito. Sa mismong sandaling sumugod si Isabela upang tumarak ng isang tuwid na atake sa kanyang ulo, binanggit niya ang posibilidad na matanggal ang sumpa ng reyna, bigla siyang tumigil, umalingaw ang hangin sa lakas ng pagpreno, at napalapit ang mukha niya kay Hyunmong, puno ng pag-aalinlangan, doon niya ipinakilala ang sarili bilang isang tagapagbasa ng mga bituin, isang star-bearer, ipinaliwanag niyang kaya niyang alisin ang sumpa, at makaalis ang prinsesa mula sa disyerto. Nagulat si Isabela, para kay Hyunmong, malinaw na gumana ang kanyang pakana. Ang Star-Bearer ay isang NPC class na kailangan upang lampasan ang normal na max level, at hindi dapat umiiral sa mga manlalaro. Siyempre, alam niyang hindi siya tunay na Star-Bearer. Ngunit ayon sa mekanika ng laro, tanging biyaya ng mga bituin, na mula sa isang Star-Bearer, ang makapagtatanggal ng sumpa ng reyna. Dahil desperado si Isabela na makawala sa tanikalang yun, tiyak na makikinig ito. Alam ni Hyunmong ang lahat tungkol sa prinsesa. Dahil siya mismo ang lumikha ng karakter nito nang nagkamali siya ng piniling starting point, ang sumpa ng reyna ay disenyo ng laro upang panatilihin ang karakter sa loob ng unang mapa. Ngunit ang mga karakter ng manlalaro ay nakatakdang libutin ang mundo hanggang dulo. Alam niyang ipinanganak si Isabela upang makaalis, at gagamitin niya ang kaalamang ito upang mabuhay. Iniwan ni Randolph, o Hyunmong, si Isabela na parang ibong ikinulong sa hawla, nakatali sa disyerto dahil sa sumpa ng reyna. Nang hingin niya ang pangalan nito, ginamit niya ang pangalang Randolph, at agad itong tinanggap ng status window bilang opisyal niyang identidad. Matapos silang magtitigan, tumalikod si Isabela at ipinagpaliban muna ang pagpatay sa kanya. Binalaan siyang kapag nagsinungaling, pagdudurog-durugin niya ito. Sa halip, ipinagutos niyang tratuhin si Randolph bilang kagalang-galang na panauhin. Natapos ang main quest, at dahil sa halos milagrosong resulta, nagpatong-patong ang gantimpala na ibinigay ng mga constellation. Sunod-sunod na nadagdagan ang kanyang reward hanggang sa natanggap niya ang 3 pambihirang bagay, isang basag na piraso ng Golden Scale, ang Soul of the High Dragon, at ang Sword of Michaela. Nang maramdaman niyang bumibigat ang katawan niya sa sobrang pagod, bumagsak siya sa sahig habang lumalabo ang paningin. Sinabi ng system na nakakuha siya ng 220 quest points at ipapasok siya sa Hall of Fame ng main quest. Kinagabihan, habang nakababad siya sa paliguan sa loob ng palasyo, tinitingnan niya ang status window at ang kanyang mga gantimpala. Alam niyang ang Soul of the High Dragon ay minsan lang nahulog sa buong kasaysayan ng laro, at ang Sword of Michaela ay isa sa pinakamahalagang sandata para sa early game. Hindi niya akalaing makukuha niya pareho. Hindi lamang yun, napaisip din siya tungkol sa basag na piraso ng Golden Scale, dahil may binabanggit itong koneksyon sa pagsasanib ng realidad at Pangaea. Habang nagmumuni-muni, biglang pumasok ang 3 tagapaglingkod ni Isabela upang alukin siyang paliguan. Tinanggap niya ngunit hiniling na paalamang ang hugasan. Alam niyang sinusubok siya, dahil ang Star-Bearer ay dapat walang anumang pagnanasang laman. Ang kahit anong reaksyon ay agad pagsasablay. Pinilit niyang kontrolin ang sarili, iniisip pa ang namatay niyang lola para hindi mawalan ng composure. Ngunit nang hindi niya mapigil ang mapatingin sa katawan ng isa sa mga babae, agad niyang binuksan ang status window para tabunan ang paningin. Doon napukaw ang atensyon niya sa isang babala, lumalapit na sa 8% ang breakdown of Pangaea, at kapag lumampas ito sa 10%, mabubuo ang unang bitak sa hangganan ng realidad at laro. Makikita rin niya ang leaderboard ng main quest, at siya ang nasa rank 1, dahil sa posisyong yun, naka-unlock na ang logout feature, bagamat binalaan siyang magiging lubhang mahina ang katawan ng karakter niya kapag naka-log out. Habang sinusuri niya ang listahan ng mga pangalan, nanlaki ang mata niya. Kilala niya ang 2 manlalarong nasa top list, sina Gracia at I Love Mint Chocolate. Matagal silang nawala, kaya pinaniwalaan niyang tumigil na ang mga yun sa laro. Pero mukhang hindi sila naglaho, napadpad din sila dito. Naisip ni Randolph na kung narito ang mga pangalang kilala niya sa leaderboard, sina Gracia at I Love Mint Chocolate, malamang ay nasummon din sila sa mundong ito tulad niya. Ngunit higit sa lahat, mayroon siyang logout feature, na tanging siya lamang ang tila nakakuha. Ibig sabihin kaya niyang makaalis sa larong ito anumang oras. Gamit ang kunwaring kataas-taasang dignidad ng isang Star-Bearer, sinabi niyang kailangan niyang makipag-ugnayan sa mga bituin, o mawawala raw ang kanyang kapangyarihan. Dahil dito, nagmamadaling tumakbo ang isang tagapaglingkod upang ipaalam sa prinsesa,
habang sinarado naman ng dalawa ang pinto, sa sandaling naiwan siyang mag-isa, nakahinga siya ng maluwag, gumana ang palusot, kung nabigo yun, baka habang buhay siyang nakakulong sa mundong ito. Ngayon, kailangan lang niyang umalis, kailangan niyang mag-log out. Pindot niya sa button, at agad siyang binalaan ng system, dapat nasa ligtas na lugar ang kanyang karakter. Dahil kapag namatay si Randolph, mamamatay rin ang tunay niyang katawan, ngunit tuloy pa rin ang proseso, at sa wakas, matagumpay siyang nakabalik sa realidad. Ngunit imbes na bumalik sa tahimik na kwarto, sinalubong siya ng sigawan, apoy, at kaguluhan sa mga kalsada. Sa labas ng kanyang bintana, isang dambuhalang halimaw ang naglalakad sa gitna ng nagliliyab na gusali, humalingaw-ngaw ang disaster alert sa buong syudad. Hindi siya makapaniwala, isang malaking insekto na kahawig ng praying mantis mula sa Pangea ang nasa mismong ilalim ng kanyang bintana. Napasubsob siya sa sahig sa tindi ng takot, agad na nagtanong sa sarili kung bakit ang mga halimaw ng Pangea ay lumitaw sa totoong mundo. Sa pagkataranta, may nahulog na bagay mula sa kanyang bulsa, nang tumama yun sa sahig, nakita niyang iyon ay ang basag na piraso ng golden scale, ang mahiwagang loot na nagmula mismo sa mundo ng laro, at doon niya napagtanto, baka ito ang dahilan kung bakit nagsimulang pumasok ang mga halimaw sa realidad. Isang sandaling pagbabalik tanaw ang lumitaw, ilang minuto lamang ang nakalipas, akala ni Hyunmong ay panaginip lamang ang lahat, sobrang linaw ngunit wala nang higit pa roon, ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, may napansin siyang bag sa tabi ng mesa, at sa ibabaw nito ay isang dilaw na bagay, nanlaki ang kanyang mga mata, hindi niya matandaan kung kailan pa yun naroon, doon niya unti-unting naunawaan, kung narito ang mga yun, kung gayon, totoo ang lahat. Sinubukan niyang buksan muli ang laro, pinagmasdan ng screen habang nagluluwad ang pahina, ngunit sa halip na pamilyar na interface, isang simpleng mensahe ang sumalubong sa kanya, page does not exist, wala na ang homepage ng laro, parang hindi ito kailanman umiral. At sa kanya narinig ang sigawan mula sa labas, may mga taong humihiyaw, may mga boses na puno ng takot, at mga sigaw tungkol sa isang halimaw. Lumabas sa balita ang isang dambuhalang praying mantis na nakapatay na ng maraming sibilyan, sinubukan ng pulisya itong barilin, ngunit tila walang epekto ang anumang armas, itinuturing na itong ganap na emergency. Nang silipin niya ang bintana, doon niya nakita ang halimaw, nanlambot ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa sahig, bigla niyang naalala ang babala sa system, ang pagkasira ng hangganan sa pagitan ng realidad at Pangea, ito ang ibig sabihin noon. Sa gitna ng kanyang panik, napahawak siya sa piraso ng golden scale, may commandant na kakaibang pakiramdam sa kanyang palad, parang may tumugon, biglang may pumasok na ideya sa kanyang isipan, kung ang mga halimaw mula sa laro ay nakapasok sa realidad, baka pati ang mga nakuha niya roon ay magagamit din dito. Tumakbo siya patungo sa bag, dinukot ang laman, at nakita ang espada ni Michaela at ang kaluluwa ng Hydra. Hindi niya alam kung paano ito gagamitin sa mundo ng tao. Sa laro, sapat na ang isang pindot, sa kawalan ng ibang pagpipilian, sinubukan niya. Nang tingnan niya ang status window ng Golden Scale, nakita niya ang kakayahang magsabayin ang realidad at Pangea, maaaring i-on o i-off, walang pag-aalinlangan, agad niya itong pinaganya, ito na ang tanging pagkakataon niya. Isang maladyosang figure ang lumitaw sa kanyang likuran, nagbibigay ng kapangyarihan, ipinahayag nito na tapos na ang synchronization. Para sa kalituhan ng mga mundo, sa realidad siya ay tatawaging Hyunmong, at sa loob ng Pangea, siya ay Randolph, mayroon siyang natitirang 24 na oras. Sa labas, isang ina ang tumatakbong hawak ang kanyang anak, habang umiiyak ang bata at nagtatanong tungkol sa ama nito. Pilit siyang pinapangakuan ng ina na susunod lamang ito, ngunit bago pa sila makalayo, gumuho ang mga guho mula sa itaas, sa huling sandali, itinulak ng ina ang anak palayo at siya mismo ang nadaganan. Habang sumisigaw ang bata, may isang babaeng nakapaang tumakbo papunta sa kanila, napunit ang kanyang mga medyas, sinabi ng ina na iligtas ang bata, kahit halata ang bigat ng kanyang sugat, ngumiti pa rin siya at nagtiwala, ngunit bago pa dumating ang kamatayan, sumugod ang praying mantis. Akala ng babae ay yun na ang wakas, isang matalim na hiwa ang dumaan, sa isang iglap, naputol ang ulo ng halimaw, bumagsak si Hyunmong sa lupa, at walang pag-aalinlangang pinaghiwa-hiwalay ang katawan nito. Napahinto ang mundo sa paligid nila, hindi makapaniwala ang babae, at sabay, dama ang matinding ginhawa. Isa pang mantis ang sumugod, sumigaw siya ng babala, ngunit bago pa ito makalapit, isang ulo ng Hydra ang sumulpot at kinagat ito ng buo, hinati sa dalawa, umalingaw-ngaw ang ungol ng halimaw. Napatulala ang babae, hindi nauunawaan ang kanyang nasasaksihan. Umakyat si Hyunmong sa ulo ng Hydra at sinabihan siyang huwag gagalaw, parang panaginip ang lahat. Ngunit malinaw sa kanyang paningin, isang bayani ang nasa harap niya. Tumakbo ang bata pabalik sa kanyang ina at mahigpit itong yamakap,
habang mas marami pang tao ang nagsimulang magsedating upang tumulong, sa gitna ng kaguluhan, narinig ng babae ang tunog ng patuloy na labanan. Nang tumingin siya sa direksyong pinanggagalingan nito, nakita niya si Hyunmang na walang awang pinaghihiwa-hiwalay ang mga praying mantis na tila wala itong kahirap-hirap. Doon niya unang natanong sa kanyang sarili kung sino ba talaga ang lalaking iyon. Kasabay nito, nagsimulang bumaha ang mga balita, hindi lamang sa Korea lumilitaw ang mga halimaw, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Wasak ang mga gusali, libo-libo ang namamatay, at mabilis na gumuho ang kaayusan ng sibilisasyon. Ngunit hindi lang mga halimaw ang dumating, mayroon ding mga mandirigmang lumitaw, mga nilalang na kayang pumatay ng halimaw na nibala ay hindi tinatablan, para bang ang mga armas ng tao ay wala ng silbi sa harap nila. May mga taong nakasuot ng kakaibang baluti, humaharap sa takot ng masa na tila sanay na sa ganitong digmaan. Mabilis na nagbabago ang mundo. Sa isang lugar, may lalaking tahimik na pinapanood ang lahat mula sa kanyang cellphone. Sa kanyang paningin, mga walang muwang ang mga taong nagsasayang ng kanilang mga fragment ng walang plano. Sa wakas, malinaw na ang katotohanan, nagsisimula ng magsanib ang realidad at panjiya, papasok na ang panahon ng kaguluhan kung saan ang bawat isa ay magiging kakumpetensya. Sa mundong ito, ang mga makakakuha ng fragments ang magiging mga bida ng bagong panahon. Napatigil ang kanyang isip nang makita ang ranking. Sa unang pagkakataon matapos ang 2 taon, gumalaw ito. Ang nasa itaas ay may katawa-tawang score na 220 puntos. Siya mismo ay nasa ika-5 pwesto, doon niya naisip kung ang taong nasa rurok ay si Randolph, o marahil ang mas kilalang alias nito, ang Phantom, na tinatawag ding Ghost, walang nakakakilala sa tunay niyang pangalan. Ngunit kilala siya ng lahat bilang unang nagbuo ng NPC expedition na tinawag na Demon Realm Expedition, siya lang ang umabot sa hangganan ng pagtatapos ng laro. Bago tuluyang mab-igo, walang dadang siya ang itinuturing na numero 1 sa buong Pangaea. Kung ang pinakamalakas niyang karakter ang nasamon sa oras ng pagkamatay, malinaw kung paano napunta siya sa Pangaea matapos mab-igo ang ekspedisyon, kahit na nire-reset ang anyo at gamit, nananatili ang mga talent mula sa dati niyang karakter, kaya naman walang katakataka kung bakit napakataas ng kanyang puntos. Samantala, muling nagising si Randolph sa katotohanan, malinaw na sa kanyang isip na may mga halimaw na lumitaw sa totoong mundo. At kasabay nito ang mga manlalarong nasamon na nag-anyong tulad ng kanilang mga karakter sa Pangaea, unti-unting nabubuo ang kabuuang larawan. Sa kanyang huling karakter, halos naabot na niya ang tunay na wakas ng laro sa pamamagitan ng Demon Realm Expedition. Ngunit paulit-ulit silang napigilan ng mga NPC mercenary sa mataas na antas, at maging ng sarili nilang mga kasamang NPC na nagtaksil, sa bawat posibilidad na kanyang binalikan, ang mga hadlang ay palaging sobra sa inaasahan. Ngayon, isang ideya ang malinaw na sumulpot, paano kung ang mga yun ay mga manlalaro rin, gaya niya, mga manlalarong ayaw matapos ang laro, mga karibal na itinuturing siyang target. Kung tuluyang nagiba ang hangganan ng dalawang mundo, hindi sapat ang magtago sa pamamagitan ng pag-log out, hindi naligtas ang alinmang panig, kung nais niyang mabuhay, kailangan niyang lumakas, at mabilis. Sa layuning yun, nagtungo siya sa silid ni Isabela, sa kanyang isipan, malinaw na siya ay babalik sa papel na kanyang papel, ang taong may kakayahang gabayan ang mga bituin, at baguhin ang takbo ng paparating na panahon. Dumating siya upang tuparin ang pangakong binitiwan niya kay Isabela, bagamat tinanggap niya yon, malinaw rin na may kapalit ang tulong na kanyang ibibigay, may isang kondisyon siyang inilatag, isang bagay na kailangan muna niyang makuha, nang itanong kung ano ang nais niya, tahasan niyang ipinahayag na kailangan niyang makarating sa sanctuary. Nag-iwan yun ng bakas ng pagkagulat kay Isabela, para sa kanya, ang ideyang yun ay halos kabaliwan, ngunit ipinaliwanag niya na ang ikalawang pangunahing misyon na nakaatang sa kanya ay ang pagkuha ng isang klase, at ang klaseng yun ay maaari lamang makuha sa nasabing lugar. Hindi yun basta kapritsyo o inspirasyon lamang, may tiyak na dahilan kung bakit yun ang kanyang pinili. Idinagdag pa niyang may isang bituin na naroroon, at para kay Isabela, na matagal nang nabubuhay sa ilalim ng sumpa at mga lihim na lampas sa karaniwang kaalaman, ang salitang yun lamang ay sapat na upang maunawaan na ang kahilingang ito ay hindi maaaring balewalain. Hindi nagtagal, magkasama na silang patungo sa sanctuary. Habang naglalakad sila sa loob, walang pag-aalinlangang rumaragasa si Isabela sa isang loang puno ng dugo. Bakas ng katotohanang nilipol niya ang buong pangkat ng mga bantay nang walang kahit kaunting sugat, napagtanto ni Randolph na ilang minuto lamang ang ginugol niya upang puksain ang lahat, at walang mas maasahang kakampi kaysa sa kanya. Bumalik sa kanyang alaala ang naganap ilang oras bago yun, ang sandaling hinikayat niya si Isabela na dalhin siya sa sanctuary. Ipinaliwanag niya noon na ang tinutukoy niyang bituin ay nakatagong mabuti, at doon mismo ito matatagpuan, ang bituin yun ang ika-4, at natuklasan niya ito noon nang hindi inaasahan habang pinapaunlad ang dati niyang karakter,
malaki ang posibilidad na siya lamang ang nag-iisang manlalaro na may alam ng eksaktong lokasyon nito. Upang maalis ang sumpa ni Isabela sa tulong ng basbas ng mga bituin, kinakailangan niyang makuha ito. Alam ni Isabela na ang sanctuary ay hindi lugar na basta mapapasok ng sinuman. Kapag nabunyag na lihim niyang dinala ang isang tao roon, tiyak na mapapahamak siya. Ngunit pinaalalahanan niya itong may kakayahan siyang makapasok at wala na silang oras. Ito na ang huling pagkakataon niyang makalaya sa disyerto, kaya kailangan niyang pag-isipan ang pasya ng mabuti. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, napagtanto ni Randolph na kung nabigo siyang hikayatin siya noon, ang gumugulong na ulo sa sahig ay tiyak na kanya na sana, ipinahayag niyang dumating na sila sa banal na lupain, at sa harap nila ay isang hagdanang pababa sa kailaliman. Pagpasok nila sa nakatagong sanctuary, agad na bumukas ang isang subquest na nag-uutos ng paggalugad sa loob. Ang gantimpala ay ibabatay sa lawak ng kanyang magagawa, may babalaring lumitaw, inirerekomenda ang antas na 8, at ang lugar ay puno ng lason at demonyong enerhiya. Kung mababa ang resistensya laban sa demonyo, hindi ipinapayo ang pagpasok. Dito nagsimulang gumana ang nakatagong katangian niyang Giant Demon Resistance, na siya mismong nagsilbing panangga. Alam niyang kung wala yun, hindi siya kailanman makakatapak sa lugar na yun. Sa normal na kalagayan, imposibleng makapasok ang isang baguhang nasa ikalawang antas pa lamang. Maaaring ipasulong niya si Isabela upang linisin ang sanctuary at tapusin ang subquest para sa mas magagandang gantimpala, ngunit hindi yun ang mahalaga sa sandaling yun. Ang tunay na layunin ng lugar na ito ay ang pagkamit ng kanyang klase. Sa sandaling makuha niya yun, agad ding magwawakas ang quest, at ang gantimpalang matatanggap ay magdedepende sa antas ng klaseng kanyang mapipili. Sa isip niya ay malinaw na kung alin ang nais niyang makuha. Habang minamasdan ni Isabela ang ilalim ng sanctuary mula sa gilid ng bangin, agad niyang napagtantong napakalalim ng pagbagsak at napakalayo ng pagitan ng mga haligi. Napangiti siya sa pagkaalam na mali ang tinahak nilang landas. Balak na sana niyang humanap ng daan ngunit pinigilan siya ni Randolph. Pinaliwanag ni Isabela para sa kanya. Malinong na bitag yun, idinisenyo ang pababang agos ng hangin upang tangayin ang sinumang susubok tumawid ng walang sapat na kaalaman, patunay na kahit ang mga tagapagdala ng bituin ay maaaring magkamali. Para sa kanya, katawa-tawa ang kabiguang makita ang ganoon kasimpleng bitag, ngunit kinutya lamang siya ni Randolph, tila natakot lamang si Isabela, isang bagay na hindi niya inakalang aangkop sa karakter nito. Natural na umigting ang pagiging kompetitibo nito, malinaw na hindi niya kailanman kinilala ang konsepto ng takot, at hindi raw dapat kalimutan kung bakit siya tinatawag na Snake Princess. Ngunit hindi pa rin nawala ang pagdududa ni Isabela, malaki ang posibilidad na bitag ang nasa unahan, at para bang sinadya ng pagkakataon, bigla raw siyang kinapitan ng pulikat sa binti, wala nang magagawa pa si Randolph, kaya't napasya niyang buhatin siya. Hindi yun sinalubong ng kampante niyang pagtanggap, sa halip, napuno siya ng hiya at inisip kung may balak ba talaga siyang magpakamatay. Ngunit malinaw, sinabi ni Randolph may pulikat siya, at wala na silang oras. Kapag sumikat ang araw at matuklasan ang mga patay na mandirigma, tiyak na katakataka ang kanyang pagkawala, sigurado magpadala ang pangkat ng paghabol ng reyna, at sa halip na mag-aksaya ng oras sa takot, mas makabubuting buhatin siya at umabante. Sa kabila ng alinlangan, napilitan siyang samaampas sa likod niya, sinasabing kung hindi lang daw dahil sa sinumpang binti niya. Isang patag na tinig ang nagsabi ng paalala, kapit ng mahigpit. Ngunit sa halip na tumakbo patungo sa mga haligi, direkta siyang tumakbo patungo sa kawalan, agad na pumuslit ang pagkabigla ni Isabela, wala raw daan doon. Sa susunod na sandali, tumalon siya sa tila wala, at doon umiral ang nakatagong katangiang mutant, ibinunyag nito ang mga lihim na hindi nakikita ng karaniwang mata, biglang may landas na lumitaw, isang daang di nakikita, at doon siya naglakad. Ito ang tunay na daan. Napuno ng pagtataka si Isabela, paano niya nalalaman ang landas na kahit siya, ang ikalawang pinuno ng Faisalmir, ay hindi alam, sa lugar na puno ng lason at demonyong enerhiya, hindi man lang siya hinihingal, hindi yun maipapaliwanag ng basta-bastang kapalaran, napakaraming kakaibang bagay ang nangyayari para ipagpalagay na tagapagdala lamang siya ng bituin. Biniro pa siya ni Randolph sa pagsasabing hindi niya alam na ang ikalawang pinuno ng Faisalmir ay may takot sa matataas na lugar. Ngunit pinatahimik lang siya ng babae sa inis. At naiinis na isip ni Isabela na, napansin din niya ang pagiging relax nito sa harap niya, hindi yun simpleng kumpiyansa ng malakas, kundi tila muling pagtatagpo ng isang matagal ng kaibigan. Hindi raw sila kailanman nagkita sa iisang lugar, at ang paliwanag ay tila palaisipan kay Isabela, nakita na raw siya ni Randolph pero hindi pa siya nito nakikita, hindi lubos maunawaan ng babae. Pagdating nila sa lugar, sa paghipo niya sa pader, naglabasan ng maliwanag na liwanag. Nagbaluktot ang buong silid hanggang sa magbukas ang isang lugar na tunay na karapat-dapat sa pangalang sanctuary. Ipinaliwanag niya na isang domain barrier ang bumabalot sa buong lugar,
at tanging yaong susunod sa itinakdang landas ang makakakita ng nasa unahan. Kung tama ang alaala niya, mas magiging masalimuot ang susunod. Biglang nagliyab ang mapupulang mata sa dilim, umuga ang lupa habang tumatayo ang mga golem na nagbubuga ng nakamamatay na intensyon. Ito raw ay Guardian, isang golem, batay sa laki ng rune sa dibdib nito, malinong na ito ay hindi bababa sa upper tier. Sa kasalukuyan niyang antas, kahit bahagyang tama ay tiyak na kamatayan. Tinansya ni Randolph ang kalagayan at sinipat ang babae kung hamupa na ang pulikat, isang biro na sinalubong ng masungit na tingin. Sumugod ang mga golem, itinaas ng isa ang kamao upang hamampes, ngunit sa isang ngiti, hiniwa ni Isabela ito, sumabog ang kanang bahagi nito sa isang hampas, sa iglap, tumalon-talon siya sa mga guho, hinihiwa ang isa pa habang ang dalaway gumuho sa kanya. Para sa isang inuuring assassin, ang pambansang uri ng mga golem ay mistulang walang saysay, isang bagay na kahit siya ang lumikha ng karakter niya, ay mahirap paniwalaan. Sa pagbagsak ng mga golem, lumitaw ang isang status window, maaari na niyang kunin ang klase na golem maker, naisip niyang marahil kinikilala ng sistema ang mga patay bilang kanya, palatandaan ay tinuturing silang isang partido. Sa Pangea, bihira ang mga klase na uri ng summoner, mataas ang ranggo ng golem maker, ngunit hindi yun ang nais niya, kaya tinanggihan niya ito. Ang magbibigay ng klaseng hinahanap niya ay isang mas dakilang nilalang. Biglang kumalat ang lilang misma sa sanctuary. Sa itaas, lumitaw ang anino, napakalaki at mabigat sa presensya. Ipinahayag ng status window ang isang sinaunang hari, ang Panginoon ng kabundukan, inilibing ng walang pangalan na bituin, na ngayon nagngangalit laban sa mga mananakop. Sa wakas, nagpakita ito, ang dakilang Diyos na nagbabantay sa mga bituin. Ito ang sinaunang haring si Dromot, at malinaw ang babala ng sistema. Inirerekomenda lamang ito para sa mga manlalarong nasa ika-10 antas. Habang papalapit sa kanya ang sinaunang hari, sinabi ni Randolph na halos madurog siya ng matinding presyon. Ito raw ang tagapangalaga ng bundok. Hindi makapaniwala si Isabela, siguradong hindi raw siya dinala roon para siya ang humarap sa Mountain Guardian, ngunit pinawi ni Randolph ang kanyang pangamba, sinabing taliwas sa itsura nito. Napakalumanay daw ng nilalang at hindi umaatake ng una. Ngunit kabaligtaran ang nangyari, bigla itong sumugod. Halos hindi yun naiwasan ni Isabela, dumaan ang atake sa gilid niya at tuluyan siyang napaupo sa sahig. Napaupo si Randolph roon, litong-lito. Habang si Isabela ay tumayo at tiningnan siya ng masakit, sinabi niya na kakaiba ito, ang alaala niya sa nilalang ay isang palakaibigang gabay. Sagot ni Isabela, saang mundo raw nagmumukhang palakaibigan ang isang higanteng ahas. Tinawag ni Dromit si Isabela bilang hamon ng sanctuary, utos nito, talunin siya at patunayan ang karapatan. Mariing itinanggi ni Isabela, hindi raw siya ang humahamon, ngunit ayon kay Dromit, napatay niya ang mga bantay, paano raw niya may kakaila ang kanyang layunin, doon na unawaan ni Isabela ang hindi pagkakaintindihan, ngunit wala ng oras, sa malubong ang isang hampas ng buntot, kung hindi raw niya mapapatunayan ang sarili, hindi siya makalalabas ng buhay. Habang iniiwasan niya ang mga atake, paulit-ulit niyang sinabi na hindi nga siya ang may pakay at sinigawan si Randolph na huwag na lamang tumayo, may gawin daw siya. Naalala ni Randolph na noong nilinis niya ang lugar na ito dati, wala siyang alaala ng pakikipaglaban kay Dromit, may nagbago marahil. At sa kanya naunawaan, ayon sa alamat, ang sinaunang hari ang nagbabantay sa bituin, isang mahiwagang halimaw na ang katawan ay lumaki at nagkaroon ng karunungan dahil sa espiritual na enerhiya ng bituin. Noong una niyang nilinis ang sanctuary, kasama niya si Willem, isang level 10, 5 bituing, transcendent rank na karakter. Noon, agad siyang ginabayan ni Dromit patungo sa bituin, simple ang dahilan, kwalipikado siya. Kung mas mahina ka, aatakihin ka ngunit noon, mas malakas siya ng di hamak. Ngayon, iba ang sitwasyon. Habang iniisip ni Randolph ang gagawin, lumalaban si Isabela para sa kanyang buhay. Isang malakas na hampas ang nagpalipad sa kanya sa sahig. Iniisip ni Isabela dahil sa laso ng sanctuary, hirap gumalaw ang kanyang katawan. Marahil, ang pagpasok dito, batay sa sinabi ng tagapagdala ng bituin, ay isang pagkakamali. Muling sumugod si Dromit ngunit sumigaw si Randolph, inuutos kay Dromit na tumigil, ang bigat ng sigaw ay nagbuga ng alon ng puwersa sa buong lugar. Napahinto ang nilalang at mariing tinitigan si Randolph, nagtatanong kung paano niya nalalaman ang tunay nitong pangalan. Tahimik ngunit malinaw ang sagot ni Randolph, bumalik na ang iyong Panginoon, si Willem. Hinayla ni Dromit pabalik ang buntot nito at tinanong kung siya nga ba talaga si Willem. Pagkatapos ay tumawa ito ng malakas, umalingaw-ngaw ang halakhak sa buong silid, at sinabi nitong hindi niya naramdaman ang wastong bituin at hindi pa nga siya handang tanggapin ang bituin. Mas mahina pa raw ito kaysa sa Golem Sentinel, ikaw sa lahat ng nilalang, ayon dito, makapangyarihan si Willem, isang perpektong transcendent na karapat-dapat maging kanyang Panginoon,
ngunit nabigo si Willem sa Demon Realm Expedition at bumagsak ang lahat ng kanyang bituin, senyales ng ganap na kamatayan, at dahil wala na siya, wala raw karapatan ng isang hamak na nilalang na tulad ni Randolph na bigkasan ang kanyang pangalan. Pinakawalan ni Dromit ang isang nakamamatay na atake patungo kay Randolph, ngunit hindi man lang siya natinag, sa halip, ipinaalala niya sa nilalang ang kasunduang minsan nilang pinagtibay, biglang tumikom ang bibig ni Dromit, nagtatakang nagtanong kung paano niya nalalaman ang tungkol sa kontrata, isang bagay na walang sino man ang dapat nakaalam. Ngumiti si Randolph habang ipinapaliwanag na ang kontrata ay nagsasaad na ang sinumang magmamay-ari ng bituin ay malalaman ang tunay na pangalan ng tagapangalaga at magiging bagong Panginoon ng bundok, na obligadong sundin ng tagapangalaga. Nakasaad din na ang nilalaman ng kontrata ay hindi kailanman maaaring isiwalat, at sinumang lumabag ay mamamatay sa sumpa. Binanggit lamang niya ito dahil sa naalala niya ang alamat, at sa kabutihang palad, umiiral pa rin ang mga patakaran ng laro. Dahil hindi si Randolph ang katawang gumawa ng kasunduan kundi si Willem, hindi siya tinatabla ng sumpa. Doon nagtanong si Dromit kung sino talaga siya. Tugon ni Randolph, kung nais niyang malaman ang kanyang pagkatao, dalhin siya sa bituin at doon niya ito patutunayan. Nagbabala si Dromit na walang awa ang bituin sa mga hindi kwalipikado at na matutupok siya ng apoy sa sandaling lumapit. Ngumisi lamang si Randolph at nagsabing maaaring tama yun. Saka nagtanong kung natatakot ba si Dromit na kilalanin siya ng bituin at ibunyag na siya ang tunay na Panginoon. Tinawanan yun ni Dromit, sinabing katawa-tawa ang ideya at si Randolph ay isang batang magmumukhang madudurog sa isang kagat lamang. Nagpahayag ito ng pagtataka sa kapal ng loob ni Randolph, ngunit sa huli pumayag, gagabayan niya siya patungo sa bituin. Hindi raw niya pinaniniwala ang si Randolph si Willem, ngunit dahil alam nito ang kontrata, hindi rin tama para sa kanya na basta na lamang patayin ito, mas nanaisin niyang ang bituin mismo ang humusga, at matapos yun, gumapang palayo si Dromit. Sumunod sila. Makalipas ang ilang sandali, nagtanong si Isabela kung yun na nga ba ang lugar ng bituin. Kinumpirma ni Randolph at itinuro ang bagay na nasa ibabaw ng altar, ang bituin mismo. Doon nakita nila na isa pala itong bungo. Napatanong si Isabela kung ang bungo ba ang tinutukoy na bituin. Ipinaliwanag ni Randolph na mas tumpak itong tawaging bungo ni Leia, ang kambal na diyosa ng Pangina. Nang mamatay si Leia, ang kanyang katawan ay nahati sa 32 piraso at ikinalat sa buong kontinente. At ang mga pirasong yun ang tinatawag na mga bituin. Naniniwala si Randolph na ito rin ang parehong babaeng nagbigay sa kanya ng kapangyarihan noon. Sa realidad, paliwanag niya, ginagamit ang mga bituin bilang mga catalysta para maabot ng mga manlalaro ang transcendence. Nang hawakan niya ang bungo, may tunog na umalingaw-ngaw at biglang sumiklab ang isang buhawi ng apoy. Sumigaw si Isabela, tinatanong kung ayos lang siya, habang si Dromit ay tumatawa, sinasabing binalaan na niya ito at tiyak na masusunog siya. Ayon dito, kahit pa nagpakita ng kumpiyansa si Randolph, tinanggihan pa rin siya ng bituin at tiyak na mamamatay siya sa apoy. Ngunit sa loob ng naglalagablab na apoy, iritado si Randolph. Alam niyang iisa lamang ang sitwasyong pinapatay ng bituin ang isang manlalaro, kapag nakuha ito sa pamamagitan ng bug skip ang kay Dromit, at kahit gaano pa kagulo ang proseso niya, malinaw na nakapasa siya, kaya hindi dapat magkaroon ng problema. Ang tunay na tanong ay kung makukuha ba niya ang klaseng nais niya. May isang natatanging kondisyon. Kapag nakakuha ka ng bituin ng wala pang klase, ibinibigay ng bituin ang klaseng tunay mong ninanais, hindi pa niya ito kailanman nasusubukan, aksidente lamang niyang nalaman ang impormasyong yun. Mula sa bungo ay narinig ang salitang, void, at kasunod nito'y isa-isang binanggit ang lahat ng 13 traits niya. Sinasabing siya ang haharap sa ganap na pagkawasak, biglang nabasag ang bungo ni Leia at sumabog ang isang banal na liwanag. Nakamit niya ang star energy, pati ang pangunahing kasanayang star pierce at ang sub-skill na blessing of the stars. Nakuha rin niya ang star effect, na nangangahulugang nadagdagan ng tig-5 puntos ang lahat ng kanyang stats, at lalong lalaki ang kanyang kapangyarihan sa bawat bituing makokolekta niya. Kahit matapos ang transcendence, mananatili pa rin ang star effect. Sa wakas, nakuha niya ang klaseng star successor. Hamu pa ang liwanag, bumalik sa dati ang kanyang buhok, at tinanong niya si Isabela kung ano ang gagawin nito kapag nawala na ang kanyang sumpa. Sagot ni Isabela, nais niyang lisanin ang disyerto at hanapin ang dugo ng kanyang angkan. Sinabi ni Randolph na pagpapalain niya siya upang makaalis, sa ilalim ng isang kondisyon. Tinanong ni Isabela kung ano yun. Tugon niya, nais niyang magsilbi si Isabela sa ilalim niya sa loob ng 1 taon. Pagkatapos noon, palalayain niya ito at tutulungan pang mahanap ang linya ng kanyang pamilya. Naalala ni Isabela kung paano siya minsang nalinlang ng mga kasinungalingan ng reyna. Aamin na sana siyang natatakot siya. Ngunit inilagay ni Randolph ang kamay sa kanyang balikat at pinayapa siya. Hindi raw siya ang reyna at wala siyang balak magsinungaling. Napagtanto ni Isabela na hanggang ngayon ay pawang katotohanan lamang ang sinabi nito. May halong panghihinayang ngunit pinili niyang sumang-ayon. Sinabi niyang magsisilbi siya.
lumuhad siya, at sinabi ni Randolph na tama ang naging desisyon niya. Pagkatapos ay hinarap niya si Dromit at sinabing ang nagmamay-ari ng bituin ang tunay nitong Panginoon, at tinanong kung tama ba yun. Sumagot si Dromit na tama, sinabi ni Randolph na panahon na upang yumuko ito, sapagkat natapos na niya ang ikalawang pangunahing misyon. Ang naging resulta ay naghatid ng panginginig sa gulugad ng lahat, muling na-update ang Hall of Fame, at dahil sa mga konstelasyong pumalakpak sa kanyang tagumpay, nakatanggap siya ng mas marami pang gantimpala. Maraming konstelasyong nakatuon sa labanan ang nagsimulang magkaroon ng interes sa kanya. Lumipat ang tagpo sa reyna na pinagsilbihan ni Isabela, galit na galit itong nagtatanong kung talagang pumasok siya sa santuario kasama ang aliping na huli niya, kaagad nitong inutusan ng mga tauhan na arestuhin ang dalawa, kailangang magsimula na raw silang gumawa ng hakbang, anumang paraan, upang pigilan ang lumalalang sitwasyon. Samantala, pabalik sa realidad, sa loob ng isang kafe, dalawang lalaki ang masiding nagtatanong sa isang babae kung totoo bang si Randolph nga ang Phantom. Para sa kanila, imposibleng higaitan ang class score ni Gracia sa pangunahing misyon maliban na lamang kung ang isang tao ay lubos na kabisado ang laro, mula umpisa hanggang dulo. Kung ang 5 taong veteranong ghost player na kilala bilang Phantom ay tuluyan ng lumitaw, tiyak na yayanig ito sa buong komunidad. Isa sa mga lalaki, na tila kapatid niya, marahil ay kambal, ang nagmungkahing kailangan nilang makipag-ugnayan kay Randolph bago pa maagapan ng iba. Ngunit nagduda ang babae kung paanong mangyayari yun, lalo't ilang taon na silang naghahanap ngunit hindi kailanman natuntun ng Phantom. Ipinaliwanag ng isa sa kanila na hanggang ngayon ay hindi tunay na manlalaro si Phantom, ngunit dahil aktibo na siya, tiyak na may paraan na upang masilip ang kanyang galaw. Nagkaroon sila ng ideya na mangisdang muli ng impormasyon gamit ang Secret Auction Hall, nakakabukas lamang bilang gantimpala sa pagtatapos ng Main Quest 2. Malaki ang posibilidad na gagamitin yun ni Phantom, lalo na't kakailanganin niya ng napakaraming item kung balak niyang manguna sa Main Quest 3. Ayon sa babae, epektibo ang tinatawag nilang phishing, isang taktika sa loob ng Secret Auction Hall kung saan naglalagay ang isang manlalaro ng dekalidad na item sa napakababang presyo. Sa pamamagitan ng isang talisman, maaaring idikit ang kakayahang subaybayan ang bibili ng item. Karaniwang nabibiktima rito ang mga baguhan, at nauuwi ito sa pagtambang, pagnanakaw, o pagpatay sa kanila. Nag-alinlangan ng isa sa magkapatid kung talagang mahuhulog dito si Phantom, dahil kung siya ngayon, alam niya ang bawat opsyon ng talisman sa laro. Ngunit ayon sa babae, may posibilidad pa rin, bigla niyang naalala na kahit nabigo si Phantom, siya pa rin ang nagsimula ng Grid Expedition, isang desisyong hindi ginagawa ng karaniwang manlalaro. Kung may makita itong murang pero kaakit-akit na item sa auction hall, posible pa ring sunggaban niya ito, at kung siya mismo ang lilito sa harap nila, malinaw lamang ang isang bagay, kung sila ang mamali ng galaw, sila ang mamamatay. Ganoon kabangis ang Phantom na kilala niya. Dahil dito, napagdesisyonan nilang hindi lamang siya lapitan kundi dukutin kung kinakailangan, sa halip na anyayahan sa kanilang guild. Sa sobrang tensyon, agad na nagsimulang tumawag ng pulis ang magkapatid, habang ang babae naman ay patuloy na nagpanik. Nag-iisip na marahil ay isang napakahusay na tao si Randolph sa tunay na mundo, baka nga isang CEO ng malaking korporasyon, lalo pa siyang nataranta, nagsasalita ng kung ano-anong posibilidad, pati na ang ideya na baka isa siyang psychopath. At sa pagbanggit ng salitang yun, napunta ang tagpo sa isang madilim na eskinita. Sa labas nito, makikita ang isang lalaking tahimik na sinusuri ang bagong ranggo ng ikalawang pangunahing misyon. Siya ay walang iba kundi si Massacre. Tahimik niyang pinagnilayan kung anong klaseng-klase ang nagbibigay ng ganoong kataas na puntos, at napagpasya ang hindi muna niya gagamitin ang Secret Auction Hall, hindi naman yun mahalaga sa kanya. Habang nagmumuni-muni, malinaw na makikita na aktibo siyang nanghuhuli at pumapatay ng mga tao sa realidad. Para sa kanya, kung mapapatay niya ang sinuman sa pinakamataas na ranggo, babalik lamang siya sa itaas. Sa sandaling yun, opisyal nang nakumpleto ang subquest sa perpektong 100%, isang numerong halos hindi ka panipaniwala. Siya ang kauna-unahang taong ganap na naglinis ng subquest. Bilang gantimpala, nakuha ni Randolph ang achievement na Conqueror of a Sanctuary, pati na rin ang isang teleport book na kayang maglipat sa kanya sa alinmang lokasyong dati na niyang napuntahan. Maaari itong gamitin isang beses sa isang araw, na may 30 segundong cooldown. Sa huli, napangiti si Randolph at naisip na hindi pala ganoon kasama ang naging takbo ng lahat, makakalabas siya ng santuario at matatapos pa ang eksplorasyon. Isang hakbang na parang nakapatay ng 2 ibon sa isang bato. Ipinakita ng status window na muling tumaas ang level niya at isa na siyang level 3. Sinabi niya na mas mabagal talaga ang pag-level kumpara sa mga normal na karakter. Ngunit mula noong huli silang nagkita, 3 beses na ang itinaas ng kanyang stats, ipinaliwanag niya na habang mas marami kang talento, mas maraming karanasan ang kinakailangan para umangat ang level. Sa kaso niya, posibleng 10 beses ng karaniwang halaga ang kailangan niya.
Gayunpaman, mas malaki rin ang paglaki ng stats, kaya wala siyang maipagreklamo. Ang mas mahalaga ngayon ay ang gantimpalang item mula sa main quest, dalawang labis na bihirang item para sa kasalukuyan niyang level. Ang isa rito ay tinatawag na Shadow Cloak. Kapag inactivate ang epekto nito, nagiging ganap na hindi nakikita ang nagsusuot, kaya parang libreng stealth na parang sa Harry Potter. Habang ito'y nangyayari, gumagapang si Dromit sa sahig at biglang may napansin, ramdam niya ang mga panginginig ng yabag ng paa sa unahan. Sinabi niya kay Randolph na may mga nasagap siyang mga salarin. Ayon kay Isabella, malamang na ang Queen's Pursuit Squad ang paparating. Sumang-ayon si Randolph at sinabing matagal na silang nananatili sa lugar. Tinatanong ni Isabella kung ano ang plano niya, dahil kahit hindi personal na darating ang Reyna, tiyak na malaki ang puwersang kasama ng squad, kahit na may Mountain Guardian sila. Duda siya kung kakayanin nilang labanan yun, ngunit pinaalalahanan siya ni Randolph na si Dromit ang tagapangalaga ng santuaryo, kaya bakit sila ang lalaban? Doon niya napagtanto na tama siya, kaya sumigaw si Randolph kay Dromit, sinasabing umaasa sila sa kanya at oras na para gampanan niya ang kanyang tungkulin, na ipinagtaka ng ahas. Makalipas ang sandali, narinig nila ang mga sigawan ng mga tao, may lumabas daw na higanteng ahas sa loob ng santuaryo. Nag-alinlangan si Isabella, nagtatanong kung talagang ayos lang na umalis na lang sila, ngunit ipinaalala ni Randolph na sinabi rin niya mismo na hindi darating ang Reyna, malamang ay advance unit pa lang ng Pursuit Squad ang naroon, kung maantala ang mga ito hanggang dumating ang pangunahing puwersa at tuluyang mapaligiran ng santuaryo, hindi na sila makakatakas, dahil hinahabol din naman sila, mas mainam na umalis agad. Sinabi ni Isabella na muntik na siyang magkamali ng isip, akala niya iniwan ni Randolph si Dromit dahil wala na itong silbi. Ngunit ipinaliwanag niya na hindi maaaring umalis si Dromit sa santuaryo, kaya ang tanging magagawa nila ay tumakas, kailangan nilang gamitin ang warp gate sa gilid ng disyerto. Dahil inalis na ni Randolph ang sumpa niya sa pamamagitan ng basbas ng mga bituin, hindi na problema ang paggamit ng warp gate, ang tunay na suliranin ay ang oras ng activation, kailangan ito ng halos kalahating araw, habang gulat na gulat pa si Isabella nang makita ang gate, bakas sa kanyang mukha ang kasabikan na makaalis sa lugar na ito. Kaya pinaliwanag ni Randolph sa kanya na pag nakalagpas sila rito makakalabas na sila sa disyerto. Pero ang malaking problema ni Randolph ay katagalan ng oras bago ito mag-activate. Walang lugar na mapagtataguan sa disyerto, at ang pinakamainam na mangyayari sana ay pumasok muna ang buong Pursuit Squad sa santuaryo. Gayunpaman, susubaybayan pa rin sila ng kalaban, ngunit habang inaantala ni Dromit ang mga ito, magkakaroon sila ng sapat na oras bago nila mapagtantong nakaalis na sina Randolph at Isabella. Sa panahong yun, nais ni Randolph na makipag-ugnayan sa bituin, sa isip niya mahalaga ang Pangea, ngunit kasing halaga rin ang realidad, at hindi siya maaaring manatiling nakalog-in magpakailanman. Tinanong niya si Isabella kung mapagkakatiwalaan niya ito, bilang sagot, inilabas nito ang kanyang mga patalim at sinabing siya ang magbabantay. Doon nagsimulang mag-log out si Randolph, binalaan siya ng sistema na panatilihing ligtas ang kanyang karakter at mag-ingat sa pagbili ng mga item sa auction house. Nagising siya sa realidad at bahagyang napaungol, sinasabing hindi pa rin siya sanay sa pakiramdam ng pagbabalik mula sa katawan ni Randolph. Kinuha niya ang kanyang telepono, dahil walang balita o alert, mukhang wala pang lumilitaw na mga halimaw, ngunit alam niyang marami pa siyang hindi nauunawaan tungkol sa pagsasanib ng mga hangganan, sigurado siyang mas marami pang halimaw ang darating, at ang pag-iral ng mga player sa realidad ang mas ikinababahala niya, kaya kailangan niyang bumalik paminsan-minsan. Maya-maya, may na-receive siyang mensahe, tinatanong siya kung kamusta na siya, galing ito kay Kim So-yeon. Lumipat ang eksena sa isang cafe, naroon si So-yeon na kausap ang kanyang dating kasintahan, sinabi ng lalaki na huwag na siyang magpilit, binibilhan na siya ng pagkain at damit, ano pa ba ang problema niya? Sumagot si So-yeon na akala niya na mayaman siya, dahil ganoon ang ipinapakita niyang asal noon, at wala naman daw siyang sinabing mali, inakusahan niya itong kuripot. Sinabi ng lalaki na mag-usap na lang sila ng personal, ngunit tumanggi siya, may kikitain daw siyang kaibigan. Nang magtangkang magtanong ang lalaki kung sino yun, pinatayan niya ito at tinawag na istorbo. Sinabi niyang kahit kaawa-awa si Hyunmong, nakikinig naman ito sa kanya, at sana'y mas nagtagal pa siya roon, kung mas may pera lang daw ito, hindi sana sila naghiwalay. Bigla siyang natuwa, dumating na pala si Hyunmong, sinabi niyang uupo muna siya roon, nang tanungin siya nito kung ano ang gusto niya. Sinabi niyang gusto lang niyang mag-usap at tanungin kung may plano pa ba siya mamaya, napansin niyang tila iba na ang aura nito, mas mukhang fit, sinabi ni Hyunmong na gusto lang niyang malaman kung ano ang kailangan niya, at hiniling na diretsuhin na siya dahil may pupuntahan pa siya. Inakusahan siya ni So-yeon na nagiging mayabang na, taliwas sa dating ugali, sinabi niyang may mga bagay talagang hindi nagbabago, lagi raw siyang dumarating kapag tinatawag siya, at ganoon pa rin hanggang ngayon, yun daw ang nagustuhan niya noon. Matapos silang maghiwalay,
Sa kanya napagtantong mabuti pala siya at pinagsisihan niya ang nangyari. Tinanong niya kung namiss siya nito. Sa isip ni Yunmong, baka dapat na lang siyang umorder ng inumin. Dahil siya ang inimbitahan doon, inakala niyang ililibre man lang siya. Ngunit hindi nangyari yun. Habang nagsasalita pa si So-yeon, tuluyan ang tumayo na si Yunmong at hindi nakinig. Sinabi niyang kung tapos na siya, aalis na siya. Nagulat si So-yeon sa ginawa ni Yunmong. Tinanong kung saan siya pupunta. Sinabi niyang kakasabi lang naman niyang miss niya siya. Pero pinutol ito ni Randolph. Tinanong niya kung alam ba yun ng bago niyang nobyo, at kung balak ba niyang makipaglandian sa maraming lalaki, sana'y binura na niya pati ang mga litrato, hindi lang ang profile picture. Tuluyan na siyang tumayo at sinabing aalis na siya. Nakiusap si So-yeon na maghintay siya. Ngunit hindi na pinakinggan ito ni Yunmong at sa isip niya, kung dati yun, marahil ay nagpanik na siya. Ngunit ngayon, kakaiba ang kanyang katahimikan, marahil, pati siya ay naapektuhan na ng paglago ni Randolph. Paglabas niya, napansin niya ang dagsa ng mga tao, may mga sumisigaw tungkol sa isang stalker, isang lalaki ang humugat ng box cutter, nagtatanong kung nag-e-enjoy ba ang lahat sa palabas, hinablat niya ang buhok ng isang babae, napasigaw ito, napakawalan siya at tinawag na manyak. Sinabi ng lalaki na lagi raw silang minamaliit, ngunit sa huli, papatayin daw niya siya, napapikit ang babae sa takot, ngunit biglang may humawak sa kamay ng lalaki, si Hyunmong yun, nagulat ang lalaki at tinanong kung sino siya. Tumingala ang babae, at makikitang siya rin ang babae mula sa unang emergency outbreak. Mahinahon ngunit matigas ang tinig ni Hyunmong habang sinabi, tama na.